Isa na namang pangalan ang isinusulong para sa backcourt ng Los Angeles Lakers, walang iba kundi si Marcus Smart, ang dating Defensive Player of the Year noong 2022. Ayon sa ulat mula sa Fadeaway World, kabilang ang Lakers sa mga frontrunner upang makuha si Smart mula sa Washington Wizards. Base sa Bovada Sportsbook, ang Sacramento Kings ang kasalukuyang paborito na destinasyon ni Smart na may odds na positive 150, habang sumunod naman ang Lakers na may positive 200. Pumapangatlo ang Memphis Grizzlies na dati ring tinirhan ni Smart bago ito i-trade sa Wizards ngayong 2025 season. Hindi naging kasing bagsik ng dati ang kampanya ni Smart nitong nakaraang season. Nakapaglaro lang siya ng kabuuang 34 games para sa Grizzlies at Wizards dahilan ng kanyang pagbaba sa averages. 9 points, 2.1 rebounds, 3.2 assists, 1.1 steals at 0.3 blocks kada laro. Ilan sa mga naging problema niya ay foot sprain at injury sa ring finger na siyang naging dahilan ng mahabang pagkawala niya sa court. Dahil dito, limitado ang interes mula sa ibang teams. Ayon kay NBA insider Matt Moore, nais ng Wizards na mailipat si Smart sa isang contender, pero kakaunti lang ang nagpapakita ng seryosong interes dahil na rin sa kanyang injury history at kontratang nagkakahalaga ng $21.6 million para sa 2025-26 season. Ngunit para sa Lakers, maaring ito ang pagkakataong makakuha ng veteran defender na hindi kailangan gumastos ng malaking assets. Kung papayag ang Washington na tumanggap ng package tulad ni na Maxi Kleber at Gabe Vincent, parehong may expiring contracts, o kaya si Jared Vanderbilt at isang second round pick, maaaring sulit ang risk. Ngunit kapag umabot sa puntong kailangan nilang isakripisyo sina Rui Hachimura o ang rookie na si Dalton Knecht, tila hindi na ito praktikal. Kung sakaling makuha ng Lakers si Smart at manatili itong healthy, malaki ang maiaambag niya sa defensive side. Sa katunayan, nagtapos lang sa ika-17 na pwesto ang Lakers sa defensive rating ngayong season na may 113, kaya't anumang improvement sa depensa ay tiyak na welcome sa development para sa koponan. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang sugalan ng Lakers si Marcus Smart? Kung maayos ang kondisyon, swak ba siyang backcourt enforcer para sa purple and gold? Samantala, isa sa mga posibleng target ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ay si Chris Boucher, isang 6'9" stretch big man na kasalukuyang unrestricted free agent matapos ang kanyang 3-year, $35.25 million na kontrata sa Toronto Raptors. Sa edad na 32 years old, dala ni Boucher ang kombinasyon ng athleticism, outside shooting at defensive instincts. Mga aspeto na matagal nang hinahanap ng Lakers upang mapalalim ang kanilang bench at madagdagan ang versatility sa frontcourt. Sa kanyang huling season sa Toronto, nagtala siya ng 10.3 points, 4.3 rebounds at halos 34% mula sa 3-point range habang naglalaro ng humigit kumulang 17 minutes kada laro. Kilala si Boucher sa kanyang kakayahang tumira mula sa labas at depensahan ng rim, bagay na swak sa system ng Lakers na umaasa sa spacing at fast-paced offense. Dahil unrestricted free agent na si Boucher, malaya siyang pumirma sa kahit anong team ngayong summer. Sa sitwasyon ng Lakers na kailangang dumiskarte sa ilalim ng salary cap, posible nilang i-alok kay Boucher ang taxpayer mid-level exception na nagkakahalaga ng humigit kumulang $5.7 million kada taon. Isang short-term deal na may team option ay maaaring maging win-win para sa magkabilang panig, lalo na kung nais ni Boucher na maglaro para sa isang contender at muling mapataas ang kanyang market value. Bukod sa shooting at rebounding, may tuturing ding valuable si Boucher dahil sa kanyang karanasan at energy off the bench. Sa ilalim ng leadership ni LeBron James at Luka Doncic, malaking tulong si Boucher bilang role player na kayang umangkop sa kahit anong lineup. Kung matutuloy ang paglipat, magdadala siya ng floor spacing, rim protection at hustle plays, mga aspeto na maaaring magbago ng tempo sa laro ng Lakers. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang kunin ng Lakers si Chris Boucher bilang dagdag puwersa sa frontcourt rotation? Posibleng key piece nga ba ito para sa kanilang kampanya sa susunod na season? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba.